Tanong ko lang kung saan napunta ang payments ko sa PhilHealth kasi 23 years in service hindi ko nagagamit sa awa ng Panginoon. So kung tayo po ay may PhilHealth at hindi po natin ito nagagamit by God's grace, no, ay masaya po tayo para po sa ating sarili dahil tayo po ay nabiyayaan ng magandang kalusugan at hindi po natin nagamit yung PhilHealth. Yung tanong po kung saan napunta, yun po ay maaaring napunta sa income ng PhilHealth o kaya ay naging bahagi ng payments ni PhilHealth para doon sa mga kapwa natin Pilipino na nililibre ng gobyerno. No? So may mga Pilipino na by virtue of the Universal Healthcare Law ay libre sa yung kanilang bill doon sa PhilHealth, no? Yung maaring yung contribution natin, premiums natin na binabayaran ay napupunta sa kanila o kaya ay doon sa income ng PhilHealth. Ang PhilHealth kasi mga master, isa itong health insurance, no? Katulad po ng mga fire insurance, for example, yung property, kapag kumukuha ka ng fire insurance, binabayaran mo yung premiums. Nagagamit mo lamang siya kapag nasunog yung property yon. Kung hindi naman nasunog yung property at hindi mo maklaim yung benefits ng fire insurance mo. So yung premiums ay napupunta sa income ng insurance company. Kapag naman yung sasakyan, kinukunan natin ng insurance na nagagamit mo kapag nadisgrasya yung sasakyan, may nangyayari na covered doon sa insurance. Kapag hindi po nangyari, wala nangyari, ay napupunta sa income ng insurance company. The same is true with our health insurance. Dito po sa PhilHealth, nagbabayad tayo ng premiums every month kasi if ever na may emergencies na mangyayari, ay pwede tayong mag-claim from PhilHealth na ibabawas mula sa ating bills sa ospital. So, ganun po yung mangyayari. Ngayon, kung hindi po tayo na-admit, hindi po tayo napunta sa ospital, yung premiums po natin ay napupunta sa PhilHealth mismo. So, maaari maging part yan ng income ng PhilHealth. O kaya, as I said kanina, doon sa mga programa ng PhilHealth na kung saan ay nalilibre yung ilang mga Pilipino base po sa batas. So, yung contribution natin naging part ng government share or PhilHealth na payments para doon sa bills ng mga kapwa Pilipino na libre pagdating sa kanila pong hospital bills. So ganun po 'yun nangyayari. Hindi po siya napupunta sa opisyal ng mga institution na ito. Siguro napupunta sa opisyal in form of benefits or sweldo po nila. At hindi po natin 'yan makukuha muli from PhilHealth kasi nga po ito ay part ng ating premiums for our health insurance. No, so let us be happy na hindi po tayo na ospital at hindi po tayo nakapag-claim ng atin pong PhilHealth in that case. Pero ang ito kasing PhilHealth mga master is part of our mandatory deductions, no. Kaya yung sinasabi ng iba sana hindi na lamang tayo nagpapadidak, parang iniipon na lang, savings na lang, tapos kapag nagkakasakit, emergency, ay doon natin kukunin, magagamit po natin. Pero ito kasi ay mandatory po, no? Required talaga siya. When we are employed, required talaga na meron tayong premiums na babayaran sa PhilHealth as part of our health insurance. Kaya wala po tayong kawala po dyan. At yun mga master ang ating sagot dito po sa tanong kung saan napunta yung kanyang premium payment sa PhilHealth for 23 years dahil hindi naman po siya nag-claim, hindi naman po niya nagagamit yung kanya pong PhilHealth